Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Unang-una po sa lahat, gusto kong batiin si Brother Enrico and Ate Irene. No? Hello po sa inyo. I hope yung mga devotions po natin ay malaking tulong po sa ating buhay spiritual. Now, yung aaralin po natin ngayong umaga ay patungkol pa rin po sa comfort. God's comfort in times of trouble. Alam niyo po tayo po mga mananampalataya, kahit mga Kristiyano na tayo, tagasunod na tayo natin Panginoong Jesucristo, hindi po tayo exempted. Hindi po tayo exempted sa karamdaman, pwede pa rin tayong magka-cancer, pwede pa rin tayong magkaroon ng tamaan ng kahit anong mga sakit. Pwede tayong maaksidente, pwede tayong magkaroon ng problema financially, at iba't iba pa mga problema at pagsubok sa buhay. Now, ang kinaibahan lang natin sa ibang tao, na ganun rin, dumaranas sila ng mga pagsubok, dumaranas sila ng trahedya, dumaranas rin ng financial problems, brokenness, etc. etc. Ang pinagkaiba po natin, tayo merong Diyos na tinatawag. At yung Diyos po na tinatawag na yon sa ating panalangin, sa ating Ama na nasa langit, tumatanggap rin tayo ng comfort from the Lord. Kaya ito po yung theme natin, God's comfort in times of trouble. Meron tayong comfort from the Lord. Kahit namatayan na tayo, kahit yung asawa natin or mahal natin sa buhay, namatay, nakapiling na ng Panginoon, meron tayong comfort. And that comfort comes from the Lord. Yung aralin po natin ngayon, magmumula sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 5. Ang sabi po rito, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ. Sa Tagalog po, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos ng pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian, upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, ay maaaliw naman namin sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. So yung unang katuruan po natin ngayong umaga, God is the God of compassion and all comfort. Yung Diyos po natin ay Diyos na mahabagin. Kaya po tayo po ay tumatawag sa Panginoon, hindi po siya yung Diyos na isnabero, na humihingi ka ng tulong, inisnab ka lang. Yung Diyos po, pag tinitingnan niya tayo, merong habag, merong compassion, marunong maawa ang Diyos sa atin. That's why when we talk to God, we appeal to His mercy. Sinasabi natin sa Kanya, Lord, kayo po yung Diyos na mahabagin. Sabi po yan sa banal na kasulatan, mahabagin kayo. Please, Lord, mahabag po kayo sa aking kalagayan ngayon. Come to my rescue, Lord. Tulungan niyo po ako. Be with me. Sustain me. Provide for me. Kaya po yung Diyos natin, sasagot sa ating panalangin. Kasi yung Diyos natin, mahabagin. Hindi po siya isnabero. Kaya po ang sinasabi rito sa Biblia, kung tayo tatawag sa ating Panginoon na bukal at taos sa ating mga puso, ang Diyos ay sasagot sa ating mga panalangin. Now, of course, syempre, sagot ng Diyos, kadalasan, hindi yan yung sagot sa mga specific na pinapanalangin natin. Though sometimes ganun, no? Sometimes ang sagot ng Diyos mas maganda pa kaysa sa hinihiling natin. So, sabi dito, God is the God of compassion and all comfort. Ano po ibig sabihin nito? Alam niyo po, sabi ko nga, tayo mga Kristiyano, dumaranas din tayo ng mga pagsubok sa buhay, dumaranas tayo ng mga problema. I'm sure halos lahat tayo na nakikinig ngayon, meron kanya-kanyang pinagdadaanan. Magkakaibang level lang, magkakaibang sitwasyon, pero lahat tayo may pinagdadaanan at may mga pagsubok sa buhay. Pero yung comfort ng Diyos sa atin, ay sinasabi niya sa atin, Anak, my grace is sufficient for you. Yung biyaya ko ay sapat. Ano mang problema yan, ano mang pagsubok yan, karamdaman man yan sa katawan, meron ka mang dinadala emotionally, kasi meron kang pinagdadaanan in terms of relationship na hindi maganda, na pagsubok na pinagdadaanan mo,
Sinasabi sa iyo ng Diyos, my grace is sufficient. Alam niyo po si Apostol Pablo, meron siyang prayer request sa Panginoon eh. Yung sagot ng Diyos dun sa prayer request niya, basically sinasabi ng Diyos sa kanya, Paul, this time, yung hinihingi mo, hindi yun yung mangyayari. Gusto mong mawala yung thorn in the flesh, meron kang karamdaman na gusto mong maalis sa'yo, hindi yan yung mangyayari. Ito yung sagot ko, yung biyaya ko ay sapat, bibigyan kita ng biyaya, at ang biyaya na ay sapat para mapagtagumpayan mo ang anumang sakit, anumang hamon sa buhay, anumang problema o panganib na iyong tinatahak, yung biyaya ko ay sapat. Kaya mga kapatid, kahit anong mga pagsubok na pinagdadaanan natin, that's the comfort we can receive from God. Yun yung comfort ng Diyos sa atin, na yung biyaya ng Diyos sa atin ay sapat at mapapagtagumpayan natin anumang hamon ng buhay. Number 2 po, God expects us to comfort others with the same comfort we experience from God. Kung paano po tayo nako-comfort sa Diyos, yung Ama natin sa langit na nagko-comfort sa atin. Kung paano man tayo dumaranas ng kaaliwan sa Panginoon, yung mga nahahapis, mga dumaranas ng problema, ay nako-comfort din natin with the same comfort. Parang ganito po yan. Alam niyo po ba si Apostol Pablo nakulong? Lalo na kung mga bagong Kristiyano yung iba nakikinig sa atin, no? Si Apostol Pablo, talagang sumusunod yan sa ating Panginoong Jesucristo, naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, pero nakulong siya ng maraming beses. Not just once, many times. At dun sa isang pagkakakulong niya, dapat siya yung nahahapis, siya yung nagdurusa ng higit pa sa pagdurusa ng iba. Pero alam niyo po, habang nandun siya sa bilangguan, ang ginagawa niya, sinusulatan niya yung mga taong nasa labas, taong malaya, para i-comfort sila. Kagaya po sa Philippians, sinusulatan niya, mag-rejoice in the Lord always. Sipin niyo po yan? Ikaw yung nakakulong, pero kino-comfort mo yung ibang tao na magdiwang, magalak kayo kay Kristo. Now, paano po niya nagagawa yan? Paano nagagawa ni Apostol Pablo ang i-comfort yung iba? Alam niyo po, kung paano niya nagagawa yan? Because he receives comfort from God. That's why he's able to comfort others. Ganun din po sa atin ngayon, no? Bagamat meron tayong mga pinagdaraan, may mga pagsubok tayo sa buhay, pwede pa rin nating encourage yung ibang tao. Why? Kasi yung lakas natin hindi nanggagaling sa atin eh. Yung lakas natin nanggagaling sa Diyos. Yung biyaya ng Diyos sa atin ay sapat, kaya nakapagbigay pa tayo sa ibang tao ng encouragement, ng kalakasan ng loob. So God expects us to comfort others with the same comfort we experience from God. I'm sure na-experience natin yan, no? Yung ikaw na ngayon nasaktan, ikaw pa yung nag-i-encourage sa iba. Ikaw na yung nadurog ang puso, pero ikaw pa rin yung nagbibigay ng kalakasan sa iba. Paano po natin nagagawa yan? Because of the grace of God. Because of the comfort we receive from God. And God expects us to comfort others with the same comfort we experience from God. Pangatlo po, God's grace is always enough to overcome our pain. Ang biyaya po ng Diyos ay laging sapat, kailanman hindi nagkulang. Kung tayo ay sinosustain ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pangailangan in terms of food, may pagkain tayo sa lamesa, salamat sa Diyos, galing kay Lord yan. Kung sinosustain niya tayo physically, sinosustain niya rin tayo emotionally, at sinosustain niya rin tayo spiritually, at patuloy tayong isosustain ng Panginoon even in the future. Ang future po ay nasa kamay ng Diyos, kaya wala po tayong dapat ipag-alala. Dahil ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin, ang Diyos ay mahabagin, at ang Diyos yung nagko-comfort sa atin. Ano man ang tahaki natin, ano man ang danasin natin in the future, God is there to comfort us. God is there to sustain us. God's grace is always sufficient. Pag sinabi po natin grace, yun yung kagandahang loob na ipinakita niya sa atin at patuloy na pinapakita niya sa atin. Paano natin malalampasan lahat ng mga hamon sa buhay? Sabihin lang natin sa ating sarili, Lord, malalampasan ko to. Kasi yung biyaya mo ay sapat. Ano ibig sabihin nun? Lord, maganda ang loob mo sa akin. Pinakitaan tayo ng kagandahang loob ng Diyos.
At yung kagandahan loob ng Diyos na hindi matatapos, yun ay sapat para mapagtagumpayan natin kahit anong hamon sa buhay. Kahit anong sakit at kirot at yung pusong durog na durog, God will sustain us. God's grace is always enough to overcome our pain. Kaya po sa application natin na to, number 1 po, be faithful to God and serve Him. Maging tapat po tayo sa Diyos at maglingkod sa Diyos. Bakit po? Kasi po, si Apostol Pablo, kaya niya nasasabi to, kasi naglilingkod siya ng tapat sa Diyos. At ibinigay niya na talaga yung buhay niya sa Diyos. Kaya tayo mga Kristiyano, once we give our lives to Jesus, once we serve the Lord with all our hearts, with all our mind, with all our strength, talagang todo bigay tayo sa Panginoon, mararanasan rin natin yung biyaya ng Diyos, todo bigay din sa atin. At dahil todo bigay yung biyaya ng Diyos sa atin, todo bigay rin tayo sa pagsisilbi sa Panginoon. Now, when we are faithful to God, when we serve God, yung mga sinasabi ni Apostol Pablo rin ito, yun din yung ma-experience natin. Kasi ang hirap po i-claim na God is the God of all comfort kung tayo ang layo sa kalooban ng Panginoon. Minsan kasi pag or usually pag tayo na malayo sa kalooban ng Panginoon, we make bad decisions. At yung mga nangyayari sa ating problema ay resulta ng ating mga maling desisyon. Kaya po mas masarap yung gumagawa ka ng tama tapos nagkakaroon ka ng pagdurusa habang ginagawa mo yung tama. Alam mo sa sarili mo, Lord, gumagawa po ako ng tama, sumusunod po ako sa inyo, naglilingkod ako sa inyo kagaya ni Apostol Pablo, pero dumaranas pa rin ako ng paghihirap at pagsubok sa buhay. I know, yung biyaya niyo po sa akin ay patuloy niyo ibubuhos, patuloy niyo po ang isosustain. Alam ko po, Panginoon, na you will continue to comfort me in times of trouble. So, be faithful to God and serve Him. Para kang si Apostol Pablo, feel mo itong mga talata na to kasi patuloy ka naglilingkod sa Panginoon. And number 2 po, comfort others with God's comfort. Hindi po porke tayo may problema ay hindi na tayo makakatulong sa iba. Hindi po porke discourage tayo ay hindi na tayo makakapag-encourage ng iba. Tayo po ay mga wounded healers. Si Jesus Christ, wounded healer . Siya yung sinugatan, pero siya yung nagpapagaling. Siya yung sinaktan, pero siya yung nagpapagaling. Siya yung dinurog doon sa krus, binayubay doon sa krus, pero siya yung nagre-restore. Siya yung tumutubos. Siya yung nagmamahal. Siya yung sinaktan, siya pa yung nagmamahal. So, ganun din po tayo, we are wounded healers like Jesus, na kahit na tayo yung sugatan, tayo pa yung tumutulong sa iba, nagpapagaling sa iba, nag-i-encourage sa iba, nagpapalakas sa iba. So, we comfort others with God's comfort. Tumanggap tayo ng comfort from God, we also comfort other people. And number 3 po, trust that God's grace never fails. Pagtiwalaan po natin na ang biyaya ng Diyos ay laging sapat. Sabi po ng Panginoong Diyos kay Apostol Pablo, yung sitwasyon mo, talagang meron kang iniinda, hindi yan maalis ngayon. Pero tandaan mo, yung biyaya ko ay sapat para mapagtagumpayan mo ang iyong hamon sa buhay. So, ganun rin po sa atin. Let's trust that God's grace is sufficient and it will never fail. Ang biyaya ng Diyos ay hindi magkukulang at hindi mabibigo. Sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos sa atin, ng biyaya ng Diyos sa atin, kaya nating pagtagumpayan anumang hamon ng buhay. At para po sa ating discussion, how does the sufficiency of God's grace comfort us? Papaano tayo na ko-comfort ng kasapatan ng biyaya ng Diyos? So pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Father, thank you for comforting us with your presence and promises. Let us hear your voice. Let us feel your presence. Thank you for your compassion, healing, and comfort. We praise you because your grace never fails.
Please continue to give us enough grace so that we may continue serving you despite our hardships. Sustain us, Lord, and lead us to victory. In Jesus' name. Isama po natin ito sa ating mga panalangin. At gusto ko lang po muna magpasalamat kay Ma'am Juvie na sumusuporta dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Juvie, na kayo po ay dumaranas din ng mga pagsubok sa buhay, pero you encourage people around you. Pati po ako na-encourage po sa inyo. So, pagpalain po kayo ng ating Panginoon at sa bawat isa po na may natutunan dito sa devotion natin na ito, paalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.